Mga kapuso, dalawang sama ng panahon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang epekto niyan sa lagay ng panahon sa bansa, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, lalong lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy na pinalalakas ang habagat. At bukod dyan, may bagong low pressure area rin na nabuo malapit sa bansa. Isa na po ngayon tropical storm na may international name na Wutip yung bagyo na ating minomonitor. Huli po itong namataan ng Pag-asa sa layong 875 kilometers, kanluran po yan ng Northern Luzon. Sa ngayon, pa-west-northwest po ang pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour at malabo na po yung bumalik pa dito sa ating area of responsibility. Sa loob naman ng PAR, may nabuong bagong low pressure area na huli pong nakita, 600 kilometers silangan naman ng Baler Aurora. Ayon po sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman po yung tsansa nito na maging bagyo. Patuloy nating tututukan kung magtutuloy-tuloy ang paglakas niyan sa mga susunod na araw. So mga kapuso, dalawang weather disturbances po yan na tila pinagitnaan itong Pilipinas. Bagyo dito sa kanluran at dito naman sa silangan merong isang low pressure area. Ayon po sa Pag-asa, parehong pinalalakas nitong bagyong Wutip sa labas po ng PAR at ganun din itong LPA na nasa loob naman po ng PAR, itong hanging habagat o yung southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan bukas, Independence Day. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may chance na pong ulanin ang ilang bahagi ng Central Luzon, ganun din ang Mimaropa at ilang lugar po dito sa may Bicol region, ganun din ilang bahagi po ng Northern Luzon. May mga kalat-kalat na pag-ulan na. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. May mga matitinding pag-ulan po na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide dahil ito po nakikita niyo sa mapa, kulay orange at kulay pula. Ibig sabihin, heavy to intense. Sa heavy rainfall outlook naman po ng Pag-asa, kasama pa rin sa mga uulanin ang western sections po ng ating bansa. So ito po heavy to intense sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang dito naman sa Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Occidental, Guimaras at Northern Samar, mararanasan po yung moderate o katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan. Ang mga pag-ulan po pwedeng patigil-tigil pero pwede rin naman na halos tuloy-tuloy. Balik po tayo sa Metro Weather. Sa Metro Manila, may tsansa po ng ulan bukas ng umaga at posibleng maulit po yan sa hapon at ganun din pagsapit po ng gabi. Sa Visayas, umaga po bukas maaaring ulanin ilang bahagi po ng western portions at sa hapon naman may mga pag-ulan na rin. Dito po yan sa may eastern at pati na rin sa may Central Visayas. May mga malalakas sa ulan kaya maging alerto pa rin. Kung taga Mindanao naman po, umaga pa lang may mga kalat-kalat lang naman ng mga pag-ulan lalo na po dito sa may Sulu Archipelago. Pero mas malawakan na po yung mga pag-ulan sa hapon at meron din mga malalakas na buhos gaya po dito sa Caraga, Davao Region at ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Pero pwede pong unti-unti itong mabawasan paglalim po ng gabi. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.